Gusto niyo bang malaman at makita kung anong lugar na 'to? Tara, panoorin niyo 'tong video dahil ito ang first travel goal ko ngayong 2024 kaya ipapakita ko sa inyo at mapupuntahan niyo din! Siyempre, bago ko nga sabihin sa inyo kung saan ako pupunta, papakita ko muna sa inyo kung paano ako nag-prepare ng mga gamit at kung ano yung mga dinala ko. Nagdala nga lang ako ng ekstrang damit, selfie stick, charger, snacks, makeup, at syempre, tubig ang pinakamahalaga sa lahat. Buti na lang ready tong backpack ko. Dito ko kasi ilalagay lahat-lahat ng mga dadalhin ko. At ito na nga yung susuotin ko. Simple lang naman tong sinuot ko, long sleeve, tapos cycling na binili ko sa bench. Tapos nakatsinelas lang ako dyan na may wedge at magpapaalam nga muna ako sa mga anak ko. Baka matagal kami magkita-kita. Uy. At nandito na nga ako sa meeting place namin. Dito yan sa Mandaluyong sa Greenfield. 12:30 AM na nga to ng madaling araw at nagulat ako. Bukas pa pala tong night market dito. Upo nga lang ako dito at dito ko na lang hihintayin yung mga kasama ko. Ang call time namin is 1 AM. Talagang inagahan ko lang. Syempre ayokong malate. Huy, mamaya maiwan pa ako. Bala ko nga bumili ng pagkain dito pero nung inikot ko tong night market ay pasarado na pala yung ibang store. At naghintay nga lang ako ng ilang minuto dyan nang naalala ko na wala pala akong biniling mouthwash. Agad-agad na nga akong tumayo at maghahanap ng 7-Eleven malapit dito. Buti na lang talaga magdamag yung 7-Eleven dahil sa mga ganitong pangyayari na madami tayong nakakalimutan, nandyan ang 7-Eleven para sa atin. Nandito na nga ako sa 7-Eleven at talagang ang pakay ko lang ay bumili ng mouthwash. At pinipigilan ko nga yung sarili ko na bumili ng mga kung ano-ano na hindi naman kailangan. Buti na lang nahanap ko kagad tong mouthwash na to at di na ako pinahirapan. Dahil sa tuwing aalis ako ay nagdadala talaga ako ng mouthwash or toothbrush. Pero ngayon nga ay nakalimutan ko rin magdala ng toothbrush. Buti na lang talaga naalala ko tong mouthwash. At ito talaga yung totoong life hack natin mga ante. Syempre kakain tayo dun. Kailangan maging mabango yung bunganga natin. Uy, pumunta na ako ng cashier at babayaran ko na tong mouthwash. 42 pesos lang naman tong gantong kaliit. Nagkita na rin kami ng friend ko at dali-dali na kami nagpunta sa van na maghahatid sa amin papuntang Mount Pinatubo. Tama kayo ng rinig dyan ng auntie nyo ay pupunta ng Mount Pinatubo. Fast forward na nga, nakarating na kami dito sa Zambales at ang biyahe namin ay mahigit 4 hours. Hindi na nga ako nakapag-video sa loob ng van dahil buong biyahe ay tulog ako at sinarge ko talaga tong phone ko. Dito kami nag-stop over sa isang bahay dahil dito daw ibibigay ang gate pass namin at makapagpahinga dahil sabi 2 hours pa daw bago kami makapunta sa Mount Pinatubo. Nagbebenta nga rin sila ng pang-cover sa ulo at sa mukha. Dahil nga sa pagbibiyahe ay maninigas daw talaga ang buhok mo sa sobrang lakas daw ng hangin mamaya. At dahil masunurin ng auntie nyo, bumili na nga ako ng isa. At nagkakahalaga nga ito ng 100 pesos. At kung mapapanood nyo to, magdala na nga lang kayo ng pang-cover sa mukha para naman makatipid-tipid din kayo. Tinry ko na nga itong suotin pero hindi marunong ang ante nyo. Nagpatulong na nga ako dito kay kuya nagtitinda at ito nga ang nangyari. May sombrero ako. May sombrero po kayo. Naninigas na may malalagyan ng buhangin yung sentro na. Ano ba? Pino po yung buhangin. Ano tsura ko? Mga nakabos sa yapra. Ilan ba daw? Ay, ang ganda. Ano ba? Ayan, tama na yan. Sa angat mo lang to. Parang gagawin mo siyang sombrero. Yan. Dalawa tayo. Picture tayo dalawa. 1 hour nga rin kaming naghintay dito sa may bahay dahil hinihintay namin yung truck na magsusundo sa amin. MTB truck nga na pang-apatan lang ang sasakyan namin papuntang Mount Pinatubo. Kaya kung solo joiners ka ay okay na okay to sa'yo dahil hindi ka maboboring. Dahil 3 lang naman kaming magkakasama ay may sinama nga sa aming isa. At nagulat nga kami na solo joiner pala siya. Ang sabi niya nga ay marami na siyang napuntahang lugar. Kaya napapasanaol na nga lang ako habang nagkikwento siya kasi ako hindi ako makaalis pag wala akong kasama. Hoy, nakakatuwa nga at naging kaibigan talaga namin. Paalis na nga kami nito dahil 2 hours pa daw ang bibiyahe namin papuntang Mount Pinatubo. Ilang minuto nga lang din ay nag-stop kami dito sa place na to. At dito ko lang nalaman ay Tarlac na pala to. Pipirmahan nga lang namin tong waiver na to para sa safety at protocols. At pagkatapos nga namin pumirma dyan ay dali-dali na kaming umalis para makabiyahe na papuntang Mount Pinatubo. At grabe, totoo ang sinasabi ni Kuya na sobrang hangin dito. At kung makikita nyo ang paligid, sobrang lawak at ang ganda. Oh, not. Ay, mag-auta na! Ano ka po, Philippines? Bibidyo na background. Let's go. At
Grabe, sobrang ganda. Dito pa lang nagagandahan na ako. Paano pa kaya pag sa Mount Pinatubo na? First time ko talagang makasakay sa ganito at makapunta sa lugar na to. Ilang oras nga lang din ay nag-stop over kami dito. Sabi kasi ni Kuya Driver ay perfect daw tong spot na to para makapag-feature at video. Dito ko nga nalaman na andito pala yung ibang katutubo natin. Sobrang cute nga nila at pagpupunta nga ako dito ulit ay titiyakin ko na magdadala talaga ako ng pagkain para sa kanila. Kung dati nga ay napapanood ko lang to sa ibang nagbablog pero ngayon, tignan nyo naman, ako na ngayon mismo nagbablog. Dahil ngayong 2024 ay talagang minamanifest ko na mapuntahan ko yung iba't ibang lugar kahit wala akong pera. Huy, paano yun? Pinapatanggal nga sa akin ni kuyang nagbi-video yung cover ko sa mukha para naman daw bagay sa view. Huy, ano ba kuya? Wag mo sabihin yan. So ito na nga yung mukha ko. Talagang natural yan. Walang halong chemical. Huy, dapat nga pala ay nag-lipstick ako. Sobrang putla ko naman dito kuya. Wag nyo na nga lang tignan yung mukha ko. Yung view yung tignan nyo. Sobrang ganda. Grabe, hindi ko akalain na makakapunta ako dito. Nagpa-video na nga ako dito kasi sobrang ganda ng view at yung mga kasama ko hindi ko na alam kung nasaan. Grabe guys, sobrang ganda dito. Sobrang ganda talaga. Kita niyo yan, sobrang ganda. Sobrang ganda dito. Sobrang ganda talaga. Tapos ito pa. Ayun o. Ganyan. So, mag-wish ako. Sana yumaman ako this 2024. Saka magka-business ako. Saka marami pa. Sana lahat ng gusto ko matupad yung 2024. Ang ganda dito, promise. So yun nga, nag-wish pa nga ako doon kasi ang sabi nila ay yung tubig nga daw na dumadaloy doon ay galing daw talaga sa bundok. Wala naman masama mag-wish para sa akin pero syempre haluan pa rin natin to ng sipag at tiyaga. Nabidyohan ko pa nga ang paglabas ng araw kasi ang oras nito ay magsi-6 na. At alam nyo ba, sa talambuhay ko ngayon lang ako makakita ng sunrise. Kaya grabe ka na 2024, ngayon pa lang January, pinapakilig mo na ako. So ilang oras nga lang din ay nandito na kami sa pangalawang stopover namin. Ito na nga pinaka last stopover namin. Dahil hindi na nga kayang bumiyahin ng truck sa loob at kung mapapansin nyo, sobrang mabato na talaga dito. At sabi sa amin ay dito na kami magi-start maglakad. At take note mga ante, wala pa to sa bundok. At tinanong ko nga dyan kay Kuya Driver kung ilang oras papunta mismo sa Mount Pinatubo. Ang sabi niya ay 2 hours daw sa paglalakad. At syempre nakadepende pa nga yun kung mabilis ka o mabagal kang maglakad. Tara na. Grabe. Ngayon pa lang hinihingal na ako. Okay, huwag ko na. Huwag ko na. Kakababa pa nga lang namin yan ay talagang ramdam na ramdam ko na yung pagod sa paglalakad ko. Kaya kayo kung binabalak nyo pumunta dito, i-ready nyo talaga yung sarili nyo, lalo na yung mga paa nyo. Pero hindi naman kayo magsisisi dito dahil sobrang ganda talaga ng view. Kita nyo yan, ilang beses na akong nadadapa dyan. Kaya nga ngayon nga naglalakad ako sa batuhan ay pinagsisihan ko nga na bakit ako nagtsinelas na may wedge. Hindi naman madulas tong tsinelas na to, kaso nga lang natatapilok ako gawa ng mabato nga tong dinadaanan ko. Kaya wag nyo akong gagayahin sa mga balak magpunta dito. Hindi ko na kaya.
Sinasawalang bahala ko na nga lang tong pagod ko dahil alam ko worth it yung pupuntahan ko sa Mount Pinatubo. Buti na nga lang nakita ko tong si Kuya dahil siya daw ang magiging tour guide namin. Buti nga pumayag si Kuya na videohan niya kami habang naglalakad. At ipakita sa video kung gaano kaganda tong lugar na to. At bago ko nga makalimutan ng lahat sa mga magtatanong kung saan kami nag-book para sa day tour na to, ay dito nga lang yan sa RNC Travel and Tours. Chat nyo nga lang tong page na to dahil taga dito lang talaga sila at talagang re-replyan kanila. At nagkakahalaga nga lang ito per tao ng 2,999 para sa day tour na to. Para sa akin isulit naman talaga at talagang i-challenge yung sarili nyo dito. Dahil nga maglalakad kayo ng sobrang haba pero with the view. Perfect nga to sa mga taong kulang sa exercise like me. Kung nanonood nga kayo ay makikita nyo nga talaga ay puro batuhan kaya mag-iingat kayo pag nagpunta kayo dito. At si Kuyang tour guide ay sobrang mabait talaga, hindi ka talaga pabayaan. Hindi ko nga rin marerecommend na mag-rubber shoes kayo dito kasi may madadaanan talaga kayong matutubig na lugar. Kaya kung gusto nyo talagang pumunta sa lugar na to alam nyo na kung anong susuotin nyo. At na-speechless nga talaga ako sa mga nakikita ko dahil mapapawaw ka talaga sa lugar na to. Kaya hindi na rin ako nagtataka sa mga foreigner na gusto talaga pumunta sa lugar natin. Kaya dapat maging proud tayo sa bansa natin para naman umunlad yung ekonomiya natin. Huy, dito nga may energy pa kami dahil nagsisimula pa ang laban pero mamaya lantang gulay na yan. Alam nyo ba na 6 pa ang iikutan namin para makarating sa paanan ng bundok? Pero wala na nga akong pakialam doon kasi iniisip ko gusto ko lang makarating sa Mount Pinatubo. Habang naglalakad nga ay naisipan kong interviewin si Kuyang nagbi-video. Pwede malayo, halika dito. Dalawa tayong magkasama. So ito yung date ko ngayon. Ano pangalan mo? Tapos sa video ko naman siya yung date ko. Derek? Parehas na. Derek. Derek? Ano masasabi mo dito sa Mount Mount Pinatubo. Mount Pinatubo? Hindi alam yung pinuntahan. Ano masasabi mo sa Mount Pinatubo? Tanungin mo naman ako. Pihati? Maganda dito? Lagi ka po nandito? Maganda yung view? True, right? Jay, date ko pala, Jay. Date ko. Oh, di po ba? It's my friend. Ay, yung gate pass. Kinausap ko nga siya at sobrang bait niya. Huwag kayo magalit sa interview ko sa kanya kasi biro lang naman yun. Hinintay nga namin siya dahil may kukunin daw siyang gate pass. At nung mga oras na yan ay talagang pagod na ako. Buti na lang talaga nakita ako ng upuan dito. Nagpahinga nga lang ako dyan at napansin ko yung pa ako sobrang dumi na pala. Dahil nga hindi lang mabato ang tinatapakan namin kundi matubig at maputik din na kalsada. Nakakaapat na nga rin kami na ikot dito at talagang mapapansin nyo wala na akong nakakasama dahil sobrang tagal ko maglakad. Buti na nga lang to si Kuyang nagvi-video ay sobrang bait. Lahat ng gusto ko ay talagang ginagawa niya. Kaya shout out sa'yo Kuya. Sobrang bait mo. Sana magkita pa tayo sa susunod. At ito na nga habang palayo kami ng palayo mas maraming bato yung nadadaanan namin. Pero hindi nyo nga rin maaalintana ang pagod dahil ang view sobrang ganda. At ito na nga yung huling ikot namin dahil nandito na kami sa paanan ng bundok. Sobrang saya ko nga ng mga oras na yun dahil feeling ko ilang oras na lang makikita ko na nga yung Mount Pinatubo. At talagang mapapasabi ka na kailangan mo talagang magtiis para makita mo yung magandang naghihintay sa'yo. Charing. At ito na nga ang palatandaan pag nandito na kayo sa Mount Pinatubo dahil makikita nyo yung karatulan na yan nakalagay, "Welcome to Mount Pinatubo." Dalay-dalay na nga ako naglakad dyan dahil baka maiwanan naman ako ng kasamahan ko. At kung makikita nyo ay hindi na nga maluwag ang dadaanan dito kundi marikit. Dahil nga paket na to ng bundok kaya ganito ng dadaanan. Ang dami ng mga puno kaya hindi rin alintana ang sobrang init. Isang oras nga rin kaming naglakad dito paket ng bundok. Kaya kung iisipin mo ay 2 oras kaming naglakbay para lang makapunta sa may paan ng bundok tapos 1 oras para naman makakyat dito mismo sa Mount Pinatubo. At dito nga sa paglalakad namin ay meron pa ring mababato at matutubig na daan. Ngayon ko nga lang naiisip na bundok na pala tong nilalakaran namin. Pero pag nasa baba ka ng bundok at nakikita mo lang siya, hindi mo malaman kung saan dumadaan ng mga tao. At sa mga oras na yun ay grabe na nga yung pagod ko. Buti na nga lang natitiis ako ni Kuya. Gusto ko na nga umupo dito at magpahinga pero hindi pwede. Dahil nga baka maiwan ako ng mga kasamahan ko. Mamaya makita ko sila, pauwi na sila tapos ako papunta pa lang. At meron nga kami nakasalubong na pabalik na at ito nga ay mga ibang lahi. Gabi nga siguro sila nagbiyahe at naglakad dito ng gabi pero kung iisipin mo nakakatakot maglakad dito kasi nga walang ilaw. Pero alam nyo ba sa haba-haba ng nilakad namin dito sa bundok na to wala akong nakitang animals dito. Nagtanong nga ako kay Kuya kung meron ba ditong nabubuhay na unggoy o kaya ahas pero wala daw. At nakita nga ako ng puno dyan, gustong gusto ko na nga sumandal. At napansin ko pa nga tong sirang motor. Nasira ata sa kakabiyahe dahil kung mapapansin nyo sobrang mabato
talaga dito. At tinanong ko nga si kuya kung gaano pa kalayong pupuntahan namin para makarating kami sa tuktok ng bundok. Dahil sobrang pagod na nga ako ng mga oras na yun, yung paa ko sobrang sakit na. Pero ang laging sinasabi sa akin ni kuya ay malapit na daw. Pero feeling ko ako yung babawian sa malapit mo kuya. At ang payo ko nga sa inyo, pag-aapak kayo sa mga gantong batuhan. Huwag kayong palamya-lamya, dapat tigasan nyo yung pag-apak sa lupa. At sa wakas, sa hinahaba-haba ng paglalakad namin ay nandito na kami sa tuktok ng Mount Pinatubo. At totoo nga, pag nandito ka na sa tuktok ay mawawala talaga lahat ng pagod mo. Sobrang sulit yung pagtitiis, yung pagod, yung paglalakad ng sobrang kahaba-haba. Kaya kung feeling nyo mapapagod lang kayo dito kakalakad sa Mount Pinatubo, okay lang yan, at least worth it naman makikita nyo tong tuktok ng Mount Pinatubo. Kita nyo nga yan, parang walang nangyari sa akin, parang hindi ako napagod kanina, tumatakbo na ako. Grabe nga ang effort ni kuya kasi pag tumatakbo ako, tumatakbo din siya. Kaya sobrang thankful talaga kay kuya kasi kung hindi dahil sa kanya, wala akong video na matino. At ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung reaction ko nung makita ko yung bunganga ng Mount Pinatubo. Diba, sobrang sulit at sobrang ganda at hindi nga pala kayo magugutom dahil may nagtitinda nga pala dito sa may taas. Meron nga silang buko, Gatorade, soft drinks, tapos itong souvenir. Pero nung tinanong ko nga yung price ay medyo pricey talaga. Siguro dahil nga ang hirap nga umakyat dito kaya nga ang price nila ay sobrang mahal. Pero kung nagtitipid nga kayo, pwede naman magbaon dahil wala namang babayarang cortage. At ito na nga, nagutom na nga ako dyan, kaya shout out sa Martis, baka pwede nyo akong kuning commercial model. Yung kumain ka ng Martis pero sa Mount Pinatubo. Huy! At based nga sa napag-aralan ko dati, itong Mount Pinatubo ay active volcano. Kaya ilang taon na rin siyang natutulog ng mahimbing ngayon. Kaya sana matulog lang siyang ng mahimbing dahil kawawa naman yung mga naninirahan dito. Dahil nga nung unang-unang nagalit ang Mount Pinatubo, ay bumukas nga yung bulkan at napuno nga yan ng tubig. Marami nga nagtatanong kung dagat ba to. Hindi po yan dagat, tubig lang po yan na naimbak na dyan. Pero yung tubig na yun ay sobrang linaw dahil nga yung tubig na yun ay galing din sa bundok. Nagtanong nga ako dito sa ilang tao kung meron ba nangingisda sa tubig na yan. Pero wala ka daw makikita at walang nabubuhay na isda dyan. At bahigpit ding pinagbabawalan ang lumangoy dito. Kaya siguro napapanatili ding malinis ang tubig na yan. At ito na nga, bababa na nga ako mismo para makita ko ang mismong bunganga ng Mount Pinatubo.